Magandang umaga rin pala sa ating mga viewers. Nakalimutan ko kanina. Okay? Samang kayo naroroon, wag lang kayong matulog dyan. Nakikita kayo ng Diyos. Sino nga ba si Uriah? Number one po, let's look at the screen. He was a Hittite. Sa Genesis chapter 16, verse 15. Sige po, basahin po natin lahat. Canaan was the father of Sidon, his firstborn, and of the Hittites. Siya pala yung anak ng Canaan. Amen. Ang mga Hittites po ay descendants ni Het na anak ni Canaan. Sa Genesis 15:20 po yan, the land of promise na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel. Pagipatay na lang siguro yung yung electric pot. Ayan pala. Oo. Most probably, isa si Uriah sa mga sumurrender na sumama sa Israel nung nasakop sila nito. But originally, hindi siya sumasamba kay Yahweh. Ibig sabihin, he was a foreigner or foreigner. Amen. Medyo seryoso yung katabi mo ha. Sabi mo, yung mga serious nasa ospital. Amen. Walang serious dito. Amen po ba? Amen. So that's number one. Number two, he was loyal to God, to the God of Israel. Bagamat originally hindi siya sumasamba kay Yahweh kasi nga hindi nga siya Israelites. But later on, he became loyal to the God of Israel. Bakit po? Ito po yung katibayan. The name Uriah is a Hebrew name which means light of Yahweh or flame of God. Ay, kaya pala. So from the fact na Hittite siya pero may Hebrew name, mukhang nagpalit na nga siya ng religion o nationality. Amen po ba? His name reflects a belief in the God of Israel. Uriah, still to serve the true God, is further shown in his work as a soldier of Israel. So, he was a dedicated soldier. Sa pala siyang sundalo ng Israel. Nang sakupin sila ng Israel, Uriah joined the army of Israel. And joining means he would possibly end up fighting even his own people, the Hittites, dahil nga kaaway ito ng Israel. Nasa Deuteronomy 20:17 tayo, sabi po dito, completely destroyed them, the Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Kuhatites, and the Parasites. Ay, wala po yan. Jebusites pala at saka Hivites. As the Lord your God has commanded you. Grabe yung talagang naging siya na willing siya na maging kalabanin ng kanyang mga kababayan dahil nga siya ay isang dedicated soldier. Amen po ba? Mukhang dito pa lang makikita natin na he was really a dedicated soldier. He joined the army and served faithfully. Number 4 po, he was accomplished in his duty. Makikita po natin yan sa mga susunod na. Hindi lang siya naging dedicated soldier ng Israel, but he eventually excelled and became one of David's 37 mighty elite men or mighty men of valor. Makikita po natin yan sa 2 Samuel 23 verse 8 to 39. Sa verse 39 po dyan. These are the names of David's mighty warrior, verse 39. And Uriah, the Hittite, they were 37 in all. Grabe, napasama siya sa isang mga magigitang nakawal ni David. Uriah demonstrated special achievements in other previous battles. Number 5, he was respectful and was committed to his leaders and to his country, Israel. Just imagine po, he always addressed King David and Joab, the captain of the army, as my Lord. Alam niya yung authority nila at alam din niya yung lugar niya.
Not only that, but when King David tried to take him off his duties para umuwi, mag-inom at magkipagsik sa kanyang asawa, na utos mismo ng hari, ito ang sabi niya. 1 Samuel 11:11. Uriah said to David, sige po, basahin po natin lahat. The ark and Israel and Judah are staying in the tents, and my commander Joab and my lord's men are camped in the open country. How could I go to my house to eat and drink and make love to my wife as surely as you live? I will not do such a thing. This shows how committed he was to his country, to Yahweh. Why? Because he mentions the ark and to the army of Israel. Bakit ako mag-i-enjoy sa bahay kasama ng aking asawa kung makikipag-gear naman ang mga kasama ko? Grabing commitment. Amen po ba? Siyempre, kung ikaw yan siguro, pasamantalahin mo na pagkakataon kasi nga wala ka na sa labanan, nasa bahay ka pa. Pero hindi, kaibahin po natin si Uriah. Number 6 po, he was firm in his principles. So, he's also pala a man of principle. Nung pinapauwi na siya sa bahay nila ng hari, hindi niya sinunod ang hari kahit pa nilasing siya ng hari. Ito lang ang yung lasing na hindi sumusunod. Sabi dito, okay, he still stuck to believe na hindi dapat umuwi sa bahay para mag-enjoy habang nasa war ang mga kasama niya. Nung time na ito, tandaan po natin, the king's word was the law. Meaning, pag hindi mo sinunod ang utos ng hari, you could be punished even to death. But regardless, he stood for what is right. He chose to stand his ground and his principle. Kaya ang taong may prinsipyo pala, hindi mo basta-basta matutumba yan. Amen po ba? Sabi mo, are you a man or a woman of principle? Kasi, meron tayong kasabihan, pag wala ka daw tinatayuan na anumang bagay, matutumba ka sa anumang bagay. But if you stand for something, you can never be fall down. Amen? Ito po yung prinsipyo ko rin po nung ako'y binata pa. Okay, sa mga binata dyan, pakita sa kamay. Yung prinsipyo ko nung binata ko po, hindi ko gagalawin ang babaeng hindi ko pinakasalan. O kaya nga po, nung iniligawan ko po si Mami Telma, asawa ko po ngayon, siya yung nobya ko noon. Asawa ko na ngayon. Hindi ko po yan ginalaw ni hinalikan hanggat hindi kami ikinasal. Kasi nakakalungkot ho kayo, marami mga kabataan. Puro sakal, wala na hong kasal. Puro kontak daw, wala nang contract. Sabihin natin, hindi sa simbahan na ito yon. Hindi ako yon. Amen. You should be a man or a woman of principle. Dapat meron kang tinatayuan. Kasi pag may tinatayuan ka, hindi ka mabubuwal. Amen po ba? Dahil hindi na pauwi sa bahay ni King David si Uriah, kasi nga, kaya ginawa ito ni King David actually kasi pinagtatakpan niya yung kasalanan niya. Nabuntis niya kasi si Bathsheba. Kaya pinagtatalik niya yung asawa niya, pinuwi niya para pag halimbawa man mabuntis si mga anak si Kwan, sasabihin niya na anak niya yon pero hindi pala. Kaya, alam niyo po, huwag niyo nang takpan ng kasalanan. Bakit po? Babaho din yan. Amen? Amen po ba? So, sabi mo, huwag mo nang takpan. Sabihin mo sa akin, sikreto. Amen. Hallelujah. O, nasa Bible din ho yan. Yung taong nagtatakip ng ganyan kasalanan, hindi pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? So, nung hindi na pauwi ni King David si Uriah, pinabalik niya ito sa battlefield na may dalang letter upang ibigay kay Joab. Just imagine po, talagang grabe si David, gumagawa siya ng paraan. Nung hindi po nangyari yung ganyang plan A, meron pala siyang plan B. Sige, patayin na lang sa Kwan, sabi niya. Patayin na lang sa digmaan ito na yung parang hindi sinasadya. Pero, tingnan ho natin mamaya. Okay?
Nagbigay ng instruction kung paano siya papatayin. Sure na sure si David na hindi ito bubuksan ni Uriah. Ay, sandali lang po. Nasa number 6 na pala tayo kanina. No? Number 7 pa lang, hindi ko pa nasabi. He was trustworthy and obedient. Amen. Magbasa naman kayo sa taas para hindi lang ako nagbabasa. Ano number 7? And obedient. Amen. So, sure na sure si David na hindi bubuksan ni Uriah because he was trustworthy. Just imagine po, pinadala niya yung sulat pala yun, death sentence. Pero alam ni David na hindi niya bubuksan yun. Bakit po? Kasi alam niya mapagkakatiwala kasi si Uriah. So, hindi nga binuksan ni Uriah. Hindi lang yon. Nung pinapatawag siya from the battlefield, sumunod siya. Nung pinabigay yung letter, sumunod siya. Nung inassign siya sa makipaglaban sa harapan sa gitna ng napakainit na labanan against Belian man, sumunod siya. Bakit? Maski alam niya na yun ay hanggang sa kanyang kamatayan. Ganun pala yung mga taong obedient, at saka pagkakatiwalaan. Hindi natatakot sa kamatayan. Amen po ba? So, sino nga ba si Uriah? Let's go to, tayo po ay magbalik tanaw. Number 1, he was a Hittite. Number 2, he was loyal to the God of Israel. Number 3, he was a dedicated soldier. Number 4, he was accomplished in his duty. Number 5, he was respectful and was committed to his leaders and to his country, Israel. Number 6, he was firm from his principle. Number 7, he was trustworthy and obedient. Knowing who Uriah was, what can we learn from his life? Ano naman ang matututunan natin sa kanyang buhay? Okay po. Marami po. Number 1, God accepts and uses someone regardless of or her background. Ginagamit pala ng Diyos, maski sino ka, anuman ang iyong nakaraan sa buhay. Amen? Amen po ba? Amen. Kuha niyo mata. Amen. Okay, sa Acts chapter 3, verse 34 to 35, ito po yung istorya po na si Cornelius po ay nakakilala sa Panginoon. Sige po, basahin po natin lahat. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but God accepts from every nation the one who fears Him, and that's what is right. As we all know, iba ang trato ng Diyos sa bansang Israel. Tama po. But in Uriah's story, it was clear that God accepts and can use someone regardless of his or her background. Anong sikreto ni Uriah? Nung sakupin sila ng Israel, he gave his life to Yahweh. Amen po ba? This shows that whatever is your background, God accepts and can use you if you just give your life to Him. Wala siyang pakialam kung ano man ang nakaraan mo. This means you must be born again. Uriah did not accept his faith, yung kanyang kapalaran, natalunan silang mga Hittite. But rather, he chose to embrace and surrender to the God of Israel and change his name into Hebrew. Amen? Kaya nga po sa ating life encounter or life retreat, nagpapalit ng pangalan. Amen? Yung mga hindi pa po nagla-life retreat, sayang. Hindi pa napalitan ng pangalan nyo, luma pa. Gusto yung mapalitan, tingnan nyo yung susunod na life retreat natin para mag-umatin na rin kayo para mapalitan ng pangalan nyo. Mapapalitan ng magandang pangalan. Amen. Amen po ba? Opo, lahat po nakaka-enkwentro sa Diyos, even from the Old Testament to the New Testament, their name were changed. And that, yung pangalan nila yon nagdala sa kanila sa hanggang sila nabubuhay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord.
Uriah did not just accept yung kanyang kapalaran, natalunan nga ang mga Hittite, but rather he chose to embrace and surrender to the God of Israel and change his name into Hebrew. And guess what? Tinanggap siya ng Diyos at ng buong Israel at ginamit siya mightily. Amen po ba? Mga kapatid, wala sa nakaraan yan. Nasa desisyon mo ngayon. Amen po ba? Giving your life to Jesus is the best decision you can make. Para sa akin po, yun talaga yung pinakamagandang ginawa kong desisyon sa buhay ko when I make the Lord as my Lord and personal Savior in my life. So that's number one. God accept and uses someone regardless of his or her background. Number two po, embrace diligence and excellence. Ito po yung makukuha natin na aral sa buhay po ni Uriah. In-embrace niya yung diligence and excellence. Ito po yung nasa kwan ni Mayor Ming, sipag at galing. Tama po? Masipag ka nga, hindi ka rin magaling, hindi rin pwede. Magaling ka nga, hindi ka rin masipag, hindi rin pwede. Kaya dapat may sipag at galing. You should be diligent and excellent. Pagkatapos siyang nagdesisyong sumuko at maglingkod kay Yahweh, hindi lang siya naging isang ordinaryong sundalo, kundi he became one of David's 30 men mighty elite men of war. Hindi ito mangyayari kung hindi niya niyakap ang diligence at excellence. Tignan natin ang sinasabi ng Proverbs 22 verse 29. Sige po, basahin po natin ang lahat. Do you see someone skilled in his work? They will serve before kings. They will not serve before officials at low rank. So it is impossible to serve a great God without embracing diligence and excellence. Huwag hanapin ang posisyon. Sabi mo, huwag hanapin ang posisyon. Huwag pa-impress sa tao. The goal is to embrace kasipagan at kagalingan. Pag masipag at magaling ka, lagi kang hahanapin ng posisyon at tao. Amen po ba? Okay po. Punta tayo sa number 3. The innocent man may sometimes suffer unjustly, just like Uriah, but the God of justice will fight for you, for him. Amen po ba? Actually, si Uriah, hindi niya alam ang mga nangyayari. He was innocent man, but he was killed unjustly. Pinatay ni David si Uriah, believing na may tatago niya yung kasalanang ginawa niya. But God exposed him. David abused his power, but God came with vengeance. Ito po ang tandaan po natin ang sinabi po ng Deuteronomy 32 verse 35. Ano po diyan sinabi niya? It is mine to avenge. I will repay. In due time, their foot will slip. Their day of disaster is near, and their doom rushes upon them. Tandaan po natin yan. Ang paghihiganti ay nasa Diyos. Amen po ba? Maski nang gigigil ka na maghiganti, huwag kang maghiganti kapatid. Mas maganda si Lord ang maghiganti para sa iyo. Amen po ba? Sa Nahum 1 verse 3, anong sabi diyan? Sige, basahin po natin. The Lord is slow to anger, but the Lord will not leave the guilty unpunished. Sa Proverbs 11:21, sinabi din po ito, be sure of this, the wicked will not go unpunished, but those who are righteous will go free. Amen po ba? Maski parang nakikita mo ngayon, parang hindi naman sila napaparusahan. Wag. Hintayin mo, darating ang oras talaga. Mapaparusahan yung mga yan. Pag nanonood nga ako ng mga balita, yung parang walang nangyayari sa mga sabi ko, darating din ang araw nyo. Kaya nung nakita ko si Tavis na nahuli, tuwang-tuwa ako. Bakit? Yun na yung kanyang araw. Kasi nagtago siya ng matagal sa Timor-Leste. Maski gaano ka, saan ka man pupunta, justice will chase you down. Amen po ba?
Hindi natin maiwasan ang mga unjust and unfair situations in life. Sino po dito nakakaranas yung mga unjust at unfair na sitwasyon sa buhay? Sino po dito? Ako lang? Amen. Lahat tayo nakakaranas ng ganyan. Tama po. Pero, just be reminded of all those verses that we have just read. But know this, that vengeance is God's doing or God's agenda. He will never leave the wicked to go unpunished. Sinsya na po kayo. Medyo. Justice is coming. Sabihin natin, justice is coming. Amen. Huwag nating hayaan na yung mga unfair at unjust treatment sa atin ang sumira ng commitment, love at service natin sa Panginoon. Instead na makipag-away, ilaban mo sa panalangin at huwag ihintong mahalin at paglingkuran ng Diyos. Amen. Kaya nga gustong-gusto ko yung awit na yung the battle belongs to the Lord na Tagalog. Sabi niya, sa aking laban, aking iluluhod. Pag may laban, iluhod mo. Amen. Huwag kang magiganti. Iluhod mo sa Lord. Let the Lord avenge you. And you will see, God is a God of justice. Okay po. Pang-apat po na makikita po natin, mapag-aral natin sa buhay ni Uriah. Beware of betrayal. David and Joab betrayed Uriah. Walang kaalam-alam si Uriah. Kawawang-kawawa na siya. Tapos, pinagkanulo pa siya. David betrayed Uriah's trust in him. He betrayed a soldier who risked his life for him and Israel. Okay po. Beware of betrayal. Especially from people who are very close to you. Alam niyo kung minsan, yung ipagkanulo ka ng mga taong malayo sa iyo, okay pa yon. Pero yung napakalapit mo, yung kaibigan mo, mahal mo sa buhay, best friend mo, katulad din ni Jesus, di po ba? Jesus was betrayed by Judas, na malapit sa kanya, isa siyang disciple, but pero may mga talagang taong ganun. Sabi mo, don't betray your friend, your loved ones. Amen po ba? Ito po, hindi dahil iniwan ka in the past, mang-iiwan ka na rin ngayon. Hindi dahil binuli ka in the past, mambubuli ka na rin. Amen po ba? Hindi dahil niloko ka in the past, maluluko ka na rin. Amen. We are not defined by our past. Number 5 po na lesson, the remembrance of the righteous cannot be erased. Amen. Bagamat successful si David sa pagpatay kay Uriah, pero hindi niya nabura yung alaala ng pangalan nito after Uriah's death. His name always appears sa buhay ni David maging sa tagumpay nito. Tingnan po natin sa 1 Kings 15 verse 5. Sige po, basahin po natin. For David had done what was right in the eyes of the Lord and had not failed to keep any of the Lord's commands all the days of his life except in the case of Uriah the Hittite. Wow. Amen po ba? Nandun po, nabanggit po yung pangalan po ni David, ay ni Uriah. Amen. Praise God. Napakatindi po ang ministry ni David, yes. Ngunit minsan, sa kasaysayan, mas naging center of attention ng Diyos at kalangitan si Uriah more than King David. A simple man who stands his ground and principle, showing his loyalty and obedience to God. Hindi lang yan, even in the New Testament, mentions Uriah's name with regard to David. Sampo, sa Matthew 1 verse 6. And Jesse, the father of King David, David was the father of Solomon, and the mother had been Uriah's wife.
Bakit hindi sinabing whose mother was Bathsheba? Amen po. Bakit binanggit Uriah? This only shows na hindi kinalimutan ng Diyos ang mga taong nagmahal at naglingkod sa Kanya kahit napilit silang burahin ng tao. Amen. Kaya sabi mo, hindi mabubura ang pangalan mo. Amen po ba? Hindi man ganon sumikat ang pangalan ni Uriah in the scripture, but God makes sure na ilagay ito sa mga pinaka-importanteng pangyayari. Anong sabi ng Proverbs 10 verse 7? The name of the righteous is used in blessings, but the name of the wicked will rot. Lighthouse fam, huwag tayong humintong gumawa ng mabuti. Isa lang nag-amen. Pumanig sa katotohanan. At gawin ang dapat gawin. Gawin mo itong marka kasunod ng iyong pangalan. Sinong ano? Like for example, si Arsinarag, yan, tapat yan. Dinarag, hindi susuko yan. Pinakain na yan ng lupa pero nagpastor pa rin. Amen. Hallelujah. Praise God. Sana po tayo rin po ay magiging katulad ni Uriah. Amen po ba? Na anuman ang mangyari, magiging tapat tayo. Yan, si Lisa, hindi susuko yan. Amen. Anumang sakit ang ilagay mo dyan, di susuko yan. Grabe maglingkod sa akin yan. Ibang klaseng nanay yan. Amen. Sa mga tatay pa, nanay pala. Di ba? Para hindi naman magsilos yung mga nanay. Si Don, grabe yan. Sipag yan. Sipag maglingkod sa akin yan. Amen po ba? Amen. Sana po, maikwan din po yung ating mga pangalan bilang mga mamaya, ma-highlight din sa langit. Bagamat hindi tayo gaanong kilala sa lupa, pero kilala pala tayo sa langit. Tulad nga ni Uriah, hindi naman parang hindi kilala yung kanyang pangalan, pero yung pala, yung spotlight pala ng Diyos nasa kanya. Biruin mo, nasa Old Testament hanggang sa nasa Matthew, kasama pa rin siya. Kung nasa si David, nandun din siya, bagamat nagtagumpay si David at si Uriah parang hindi siya nagtagumpay. Pero sa mata ng Diyos, si Uriah isang mahalagang tao. Bakit po? Dahil po sa kanyang commitment, sa kanya pong obedient, diligent, sa kanya pong loyalty sa Diyos, at sa kanya pong bayan, at sa kanya pong pinaglilingkurang kaharian. Amen. Amen po ba? So ulitin ko po, huwag tayong humintong gumawa ng mabuti. Pumanig sa gawin ang tama. Amen po ba? Gawin ang dapat. Maski pa, ikaw na lang ang gumagawa. Siyak bala-bala yung gagawa. Arami-arumat, yung mga classmate ko, nagkukopya na. O di ikaw yung mag-stand out na hindi mangungopya. Yung mga kasama ko sa classmate, sa mga offices, nag-uwi ng coupon. Bullpen lang naman ito. Kapatid, pareho ka lang. Pag nanakaw pa rin yan, tama po. Yung piso at saka 1,000, parehong pagnanakaw yan. Yung value lang hindi pareho, pero parehong pagnanakaw yon. Manatili po tayong gumawa ng tama at pumanig sa katotohanan. Pag ginawa naman po natin yan, mapapabilang po tayo sa mga i-highlight ng Diyos sa kanyang buhay mamaya sa langit. Amen po ba? Amen po. Praise God. So, I hope na meron po tayong natutunan ngayon pong okay, review ulit. What can we learn from the life of Uriah? Number one, God accepts you and uses someone regardless of or her background. Number two, embrace diligence and excellence. Number three, the innocent may sometimes suffer unjustly, but the God of justice will fight for him. And number four, beware of betrayal. And last,
The remembrance of the righteous cannot be erased. Amen. Praise God. Hindi po kailanman mabubura yung alaala mo, kapatid, pag ginawa mo, pagtularan po natin si Uriah. Amen. So, kaya kang gamitin ng Diyos anuman ang nakaraan mo. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay para makuha ang atensyon ng Diyos at sa langit. Gumawa ka lang ng mabuti. Gumawa ka lang ng tama at dapat. Pumanig sa katotohanan at gawin ang dapat. Amen po ba? So, Uriah is a reminder na hindi mo kailangan maging si David o ng kahit sinong sikat na tao. Just be a man and a woman of God. Amen po ba? Amen. Praise God. Sige po. Kayo po ay tumayo. Patuloy pa ako nakaupo. Hindi ako makatayo. Amen. Sa gabing sa araw na ito, kung ikaw man ay merong nakaraan na parang humahad lang sa iyo ngayon sa inyong hinaharap, kapatid, patuloy mong alalahanin na ang Diyos ay kaya kanyang gamitin anuman ang nakaraan sa buhay mo. Isuko mo lang ang buhay mo ngayon, maging sa mga ating po mga televiewers o kaya mga online. Kung hindi mo pa isinusuko ang buhay mo, kapatid, I challenge you, today is the day to surrender your life to Him, and God will use you and you will become mighty man and woman of God. Okay po, so sa oras na ito, hinahamon ko po na tayo po yung manalangin. At yung po mga hindi pa po nagsusuko ng kanyang buhay sa oras na ito, sumunod po kayo sa maikling panalangin ito, panalangin po ng pagsuko ng ating buhay, at God will do mighty things in your life. Sige po, sabihin po natin, Panginoong Diyos, inaamin ko po na hindi po maganda ang aking nakaraan. Subalit narinig ko po, Panginoon, na tinatanggap mo ang mga tao sa kabila ng kanilang mga nakaraan. Inilalapit ko po sa inyo, Panginoon, ang aking buhay. Isinusuko ko po ngayon sa inyo. Binubuksan ko ang aking puso. At tinatanggap ko po kayo bilang hari at Panginoon ng aking buhay. Gamitin niyo ako, Panginoon. At tulungan niyo po ako. Na lalo ako magiging tapat. Magiging masipag. At gagalingan ko ang paglilingkod ko sa Diyos. At sa tao, Panginoon. Salamat po. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maalala ang mga aral na nakita ko po ngayon sa aming pinag-aralan sa buhay ni Uriah. Gawin niyo po akong karapat-dapat, Panginoon, sa inyo pong harapan. Ito pong aking hinihiling at dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.